bawat hakbang, ako'y naguguluhan. Tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng Okay, buhay. God's morning mga kapatid. Ngayon pong araw na ito ay araw po ng Wednesday. At ngayon po ay May 13 at 2026. At ito po ay para sa amin, ito po ay special. No? Dahil birthday po ng aking partner in life. Ng aking asawa. No? At sa ngayon ay nagpe-prepare pa lang po siya. At nais ko munang batiin ang aking partner na later ay makasama rin po natin maya-maya. At ngayon po ay nais kong sa pagsimula ito, nais kong batiin siya ng happy birthday. At ngayon po, tayo po ay dadako naman sa ating pagtalakay dito sa ating daily devotion at dito sa ating talata natin pong pangungusapan ngayon. At yan po ay ang Proverbs chapter 13 verse 20. At ito po ay pamagatan nating right company ay will lead or equal o magre-resulta po ng right direction. Sabi dito, right company is equal to right direction. Sabi nga dito sa ating paksa at sa talatang ito ay babasahin ko po sa muli sa amplified version. Ang sabi po dito ng ating scripture for today is sabi dito ay he who walks, pansinin po natin yon. Kung sino daw po yung lumalakad as a companion, sabi po dito naka-footnote po with wise men will be wise, but the companions of conceited, ibig sabihin dull-witted o sinasabi po nating fools, are fools themselves and will experience harm. Napakaganda pong ating talakayin ang bahaging ito na nagpapakita sino nga ba talaga ang ating mga nakakasama at kumusta ang ating pamumuhay. Sabi nga kung ang pamumuhay natin ay gusto nating malaman kung bakit ganun. Tanong, sino nga ba yung ating mga nakakasama? At yan, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Let's all pray. O manaming banal na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat muli sa araw na ito sa pagtalakay, Lord, ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na patnubayan mo kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu. O manaming banal na makapangyarihan. At kami po ay patuloy na dumadalangin sa pangalan ng iyong anak, O Lord, ang aming Yeshua Masiya, our Lord, Anointed One, Lord, our Lord Jesus Christ, Lord, upang bigyan mo kami ng karunungan, gabay, at patuloy, Panginoon, na pagbubukas, Lord, pagbibigay linaw, Lord, sa aming pag-aaralan ito. Nawa, Panginoon, kami mapagpala ng iyong salita, O Lord, at mabago ang buhay namin ng ayon sa iyong kalooban. Again, Lord, speak to my vocal cords, none of me and all of you, and this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen. Mga kapatid, madalas po na iniisip natin na ang tagumpay, kabanalan, at sabi nga po ay kinabukasan natin ay nakadepende lang sa sarili nating pagsisikap o sabihin natin sa galing natin o sa dami ng ating panalangin. Pero sabi nga po ay ang ating binasang talata ay may sinasabing katotohanan na madalas na nakaliligtaan po natin. Sabi nga, isang katotohanan nagdidikta kung saan tayo patungo, at kung ano ang magiging future natin at kung ano ang magiging wakas ng ating buhay. At ito pong katotohanan ito ay, sabi nga po ay, hindi tayo makapumumuhay ng nag-iisa. Sabi nga rin sa atin ng Panginoon, we cannot live with bread alone. At dito sa ating pong pagtunghay nito, ating pong matutunghayan at marirealize po natin na sabi nga po, pagising pa nga lang po natin sa araw-araw, isa na ang pinaka-importanting desisyon na dapat po nating
gawin. No ho? Ano po 'yon? Kung sino ang ating sasamahan, no? At kung sino ang makakasama natin sa ating paglalakbay dito sa ating buhay, no? Sabi nga napakahalaga po niyan, ano ho? Dahil may isang naalala ko tuloy po diyan yung isang kasabihan na lagi ko hong nababanggit, ano ho? Yung alam niyo po ba yung kasabihan na yung saying na tell me who your friends are and I will tell you who you are. No? Sabi nga, para malaman mo ang pagkatao ng isang tao, ang tanongin mo sa kanya, sino-sino ba yung mga kaibigan mo? No? O kaya pagka naikwento niya, kaibigan niya yun. Okay, kaibigan niya yun. Kaya pala napakabuting tao nito. No? Kasi malaki hong bagay ang impluensya ng mga taong nakapaligid sa atin. No? At kung ating po nalalaman, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ang taong nakakasama natin ngayon, ang mga barkada na lagi nating kasama, no? Ang mga taong lagi nating nakakausap at lagi nating kasama, no? Sila po yung mga humuhubog sa ating pagkatao. Sila ang nagtatakda ng, sabi nga, ng antas, no? Ng ating pananaw. At sila ang nagdidikta ng direksyon ng ating spiritual na buhay. Marami po sa atin, akala natin ang karunungan ay nakukuha lang sa pagbabasa ng Biblia, no? Pagdinig ng mensahe o sabihin natin ay pagdarasal, no? Pero ayon po sa salita ng ating Panginoon Diyos mismo dito, no, ang karunungan po o yung sinatawag nating wisdom ay malaki ang kinalaman sa ating koneksyon at sa ating samahan. At dito po sa ating pagbasa ng talata at sa ating pag-aaral nitong ating devotion for today dito sa ating God's Morning, no, dito sa Proverbs 13 verse 20, ay ito po ay nagbibigay po sa atin ng buong katotohanan na dapat na magbigay po sa atin ng aral o sabi nga ay magising po tayo sa ating mga kamalayan na kung tama ang kasama natin, magiging tama rin po ang direksyon natin. Kung mali ang kasama natin, maliligaw tayo at masasaktan tayo. Ito po ay hindi lang simpleng payo. Ito po ay prinsipyo ng Diyos na may kasamang pangako at babala. Sabi nga, hindi pa pwedeng alam mong tama ka. No, dahil minsan ay nakakapagpahamak po yan sa atin. Mahalaga po ang bahagi ito na sabi nga po sa buhay natin kung paano po tayo nai-impluwensyahan. Kung paano ang mga tao sa paano ang buhay natin ito ay magiging maayos. Dahil dito po sa ating pinag-aaralan ngayon, dito po sa Aklat ng Kawikaan o itong Proverbs, ito po ay isinulat ni Haring Solomon. Ang sinasabi nga rin pong isa sa sabi nga po, ito siya na po masasabi natin pinakamatalinong tao bukod sa ating Panginoong Kristo, nabuhay ayon dito sa Biblia, no? At ang layunin po nito ay ituro sa atin ang karunungan o yung wisdom na sabi nga po dito sa mismong sa Old Testament o sa Hebrew word po ay tinatawag po yan na chokma, yan po yun. Ito po ay ang kakayahang mamuhay ayon sa kalooban at utos ng ating Panginoon Diyos. Hindi lamang po ito basta talino sa isip, kundi sabi nga po, ito yung paglalapat ng kaalaman ng Diyos sa bawat desisyon na ating gagawin, sa ating buhay. At ayon nga po sa pagsasaysay at paliwanag ng mga sabi nga ay dalubhasang paaralan, na sabi nga ay na nag-aaral patungkol dito. Ang salitang sabi nga po dyan ay lumakad o walk na ginamit po dito sa ating binasang talata sa Hebrew word po ay halak. Ito ay hindi lamang tumutukoy sa physical na paggalaw. Ito po ay terminong naglalarawan ng pamumuhay, pakikisama at patuloy na ugnayan. Ipinapaliwanag po dito na ang talatang ito ay nagtuturo ng batas ng impluwensya, na ang sinasabi nga po doon, ang ating pagkatao ay unti-unting nahuhubog at nababago ng mga taong palagi nating kasama. Kaya nga po nakikita natin, ano nangyari sa kanya? Kasi napasama siya kay ganito kasi napasama siya sa ganitong grupo. Kaya nga po, 'di ba, pagka yung ating mga anak minsan iniisip natin
um, saan ba natin pag-aaralin, no? Talagang nakikita natin ano ba impluwensyang may bibigay ng paaralang ito, no? Anong klaseng community na meron doon, no? Pag alam natin na maraming aktivista, maraming magugulong tao, no? So, bakit natin doon makikita natin ang lalo na pag mag-aaral yung ating anak, talaga nakikita natin na babago rin mismo yung kanyang perspektibo sa buhay. Kaya nga po ang pagiging matalino o hangal ay hindi lamang po nakadepende sa sariling kakayahan, kundi nakabatay din po ito sa uri ng mga kaugnayan o kung kanino tayo nakakonekta o sabihin natin yung samahan na ating pinipili. No? Kaya nga po binibigyan din nila dito na ang layunin ng talata ay hindi lamang po pag-iwas sa masama, kundi ang aktibong paghahanap at pakikisama sa mga taong may takot sa Diyos upang sabi nga po ay upang lumago at magkaroon po tayo ng tamang karunungan. Ano ho? At napakahalaga po yan sa ating buhay. Ano ho? At ang tinutukoy po dito sa ating binasang talata na wise men ay sabi nga ay mula po sa wikang Hebreo na tsakham. No ho? Yan, tsakham. No ho? Ay hindi lang po matalino sa isip. Sila po yung mga tinatawag na taong may takot sa Diyos, yung sumusunod sa kanyang salita at namumuhay ng matuwid. No? Tanong, yung mga kasama ba natin ay nandyan yung mga katangian na nakakasama natin? Sila ba yung mga taong maglilid sa atin at mapapalapit tayo sa Panginoon? O si itong mga taong nakakasama natin ngayon, sila yung magpapalayo sa atin sa Panginoon? Come to think for it, no? Tingnan natin at bigyan po natin ng tuon, no? Dahil napakahalaga po yan sa ating buhay. Samantalang ang sinasabi nga po ditong fools ng ating binasang talata, no, na sa wikang Hebreo po ay kesil, no, ay hindi mangmang lang po yan. No, sabihin natin walang alam, no? Sila po ay mga taong ayaw sa Diyos. O sabi nga ay mapagmataas at namumuhay ayon lang sa sarili nilang gusto. No, para matunghayan po natin yan, basahin natin yung Isaiah chapter 32 verse 6 at kasama na po natin ngayon si Birthday Girl. Birthday Girl, pasok. God's morning, mga kapatid. Sabi nga po sa Isaiah 32 verse 6, ang sinasabi ng mangmang ay puro kamangmangan at puro kasamaan ang kanyang iniisip. Paglapastangan kay Yahweh ang ginagawa niya at sinasabi. Minsan may hindi siya nagpakain ng nagugutom o nagpainom ng nauuhaw. Napakalinaw, ano ho? May mga nakakasama ba tayong ganyan? Sa buhay ba natin, may mga kaibigan ba tayong ganyan? May mga membro ba tayo ng pamilya natin na ganyan? May mga membro ba tayo ng ka-church natin na ganyan? Mga bagay na nakakasama natin o mga taong nakakasama natin sa araw-araw. Ang prinsipyong ito po ay hindi bago. Ito ay nakabase sa katangian ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng ugnayan. Nilikha po niya tayo para makisama. Hindi makisama. Parehas na spelling, di po ba? Makisama, hindi makisama. Misa kasi isip natin, di ba, nabasa ko kasi pastor nandun nilikha tayo ng Diyos para makisama. Hindi po. Ang tamang pagbasa po doon, nilikha tayo ng Panginoon Diyos para makisama. No? Pero nilinaw po ng ating Panginoon Diyos ito na dapat tama po ang ating pipiliing kasama. Dahil pwede pong ang makasama natin ay makisama o makisama sa tamang direksyon. Kaya nga dito sa ating unang bahagi ng talata, sinabi niya doon, he who walks with wise men will be wise. No, kapag kasama natin ang taong may karunungan, tayo din po ay magiging matalino at matuwid. Sabi nga po dyan, ito yung nagpapakita sa atin, no, ayon sa pagkakalikha sa atin ng Panginoon. Kung mapapansin po natin from the book of Genesis,
nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis. Di ba? At sa pagiging wangis ng ating Panginoon Diyos, nakikita ba sa atin yung pagiging wangis ng Diyos? Come to think for it, no? Naiimpluwensyahan ba tayo ng mga bagay na sinasabi ng Biblia? O naiimpluwensyahan tayo ng mga bagay na nararanasan natin sa mundo? Pero nilikha tayo ng Panginoon Diyos sa kanyang wangis, tama? We are created to the image of God. Sige, basahin po natin yun. Genesis chapter 1, verse 26 to 27. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop maging maamo o mailap, malaki o maliit. 27. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Amen. So yan po yun. Yan yung wangis na sinasabi ng Panginoon. Nilikha tayo ng Panginoon upang pamahalaan natin ng mga bagay. Hindi tayo impluwensyahan ng mga bagay nito. Malinaw po. Na minsan, ito yung nagkakaroon ng kabaligtaran. Nadadala na tayo ng mga bagay na ito. Nadadala na tayo na iniisip natin wala tayo. Na kulang tayo. Di ba? The same thing na sinabi ng Panginoon, no? Na hindi tayo dapat kumain ng bunga. Pero ginawa natin. No? Kasi nga inisip natin ay maaring may kulang pa doon sa lahat ng biyaya ng Panginoon Diyos. Na nalimutan natin na tayo ay nilikha ng Panginoon Diyos o sabihin nga natin ay dahil sa impluwensya ni Satanas. Di ba? Kaya nga pag tayo ay na-impluwensyahan ng salita ni Satanas, diyan na nababago ang lahat. No? Nagiging questionable na ang tuldok na ginawa ng Panginoon. Huwag mong kakanin ang bungang yan, kundi mamamatay ka. Ang ginawa ni Satanas, totoo ba? Nilagay ng question mark. Ikaw naman, naging conscious. Di ba? Kaya nga pansinin mo, pag nilagyan mo yung pintuan mo, wag mong bubuksan. Anong gagawin ng mga tao? Di ba? Pinilit nila, ba't kaya ito hindi pinabubuksan? Bubuksan pa rin. And that is experimental na sa buhay natin na parang bakit kaya? No? Pag sinabi mong wag dudungaw, makikita mo lahat nagdudungawan yon. Di ba? Kasi likas dito po. No? Kaya nga, because of that. At katulad po nito na sinasabi sa atin ng Panginoon na hindi natin dapat malimutan ay kung paano tayo nilalang. We are created to the image of God. Sabi nga ng Panginoon, di ba, let us. It means our Abba Father, Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. No? Ang Trinidad na siyang ating sinasamba, pinapaniwalaan, at siyang nagbibigay sa atin ng payo, nagbibigay sa atin ng direksyon, at nagbibigay sa atin ng babala. Ibig sabihin, likas po sa ating pagkatao na maimpluwensyahan ng ating mga kasama. Maimpluwensyahan ng mundong ito. Ito ay tinatawag po na law of association. No? Sabi nga, yan ay tinatawag na law of association sa Biblia. Isang spiritual na batas. Ang ating ugali, pananaw at pamumuhay ay dahan-dahang nagbabago base kung sino ang lagi nating kasama. Sabi nga po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 33 ay ito. Huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng magagandang ugali. Yan, sabi nga po doon. Do not be deceived. Bad company corrupt good morals. Kaya nga, be careful, no, doon sa mga taong nakakalubilo natin. Ano ho? Sabi nga po ay mahalaga po yan. Dahil ang tunay na karunungan o yung wisdom, no, o yung chokma, no, ay hindi lang po naririnig, nakikita, no, kundi ito po ay nagre-reflect
sa buhay po ng iba. Kapag kasama natin ang mga taong may takot sa Diyos, makikita natin kung paano sila magdesisyon. Magtiis sa pagsubok, magmahal, at magpatawad. Ang mga aral na nababasa natin o nababasa lang po natin ay magiging buhay at sabi nga, realidad po sa buhay natin. Kapag tayo po ay nakikita natin na isinasabuhay ng ating mga nakakasama, 'di ba? Ay, totoo nga ito, no? Parang 'di ba sabi nga nagiging walking Bible tayo. Na ay, totoo nga ang taong ito. Ito'y tunay na lingkod ng Diyos. I'm proud kasi nakasama ko tong taong ito. Ito ang dahilan kung bakit intusan ng Diyos ang Israel. No, 'di ba sabi nga po doon sa Exodus chapter 34 verse 12 to 16, no po, basahin po natin, no? Birthday girl, ready ka na? 12. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga daratnan ninyo roon sapagkat iyon ang magiging patibong na ikakapahamak ninyo. 13. Sa halip raing ninyo ang kanilang mga altar, durugin ninyo ang mga batong ginamit nila sa kanilang pagsamba at ibuwal ang mga haliging kinikilala nilang sagrado. 14. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuing Diyos. Yeah. Hanggang 16. 15. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taga-roon. Baka mahikayat nila kayong kumain ng mga handog sa kanilang mga Diyos-Diyosan sapagkat sila'y sumasamba sa mga ito. 16. Huwag ninyong hahayaan na ang mga anak ninyong lalaki ay mag-asawa ng babaeng taga-roon. Baka mahikayat sila ng mga ito sa paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Nakita po natin yun, ano ho, ang daming babala, ano ho. Kaya nga po, malinaw na sinasabi dito sa atin, ano, na ang pagiging mga, sabi nga natin, community na kabilang tayo ay napakahalaga po dyan. No ho. Dahil sabi nga, alam ng Diyos kung tayo po ay sasama sa kanila, no? Ay matututo po tayong maging masama. Na kung sasama tayo sa matuwid, matututo naman tayo sa kabanalan. Dalawang bagay lang naman po yan sa buhay natin, no? Na kung minsan dito pinakikita po ng Panginoon, sabi nga na makikita at mararamdaman naman po natin yan kung tama yung relasyon natin, una sa Diyos at ikalawa doon sa kapwa natin, no? Kasi nararamdaman natin yung presensya ng Panginoon Ibig sabihin po ng nararamdaman po natin, nababago ang buhay natin. Nababago ang ugali natin, nababago yung pagkatao natin, nababago po yung lahat sa atin. At nagiging epekto rin po yan sa bawat isa, no? Nasabi nga po ay kung nabago ka, yung mga nakakasama natin, mababago din, no? Kasi nga po, ang pinaglilingkuran natin ay ating Panginoon Diyos, no? Ang Diyos din mismo ang nakikita. So sabi nga po yan ay nagkakaroon ng domino effect, no? Na ito yung sinasabing walking with the wise ay masasabi natin is equal walking with God. Ulitin ko po. Walking with the wise ay equal to walking with God. Dahil ang tunay na chakma o matalino o may wisdom ay siya po yung kumikilala at sumusunod sa ating Panginoon Diyos. Yan po ay nabanggit din po sa Proverbs chapter 9 verse 10. Ano ho? Sige po, tunghayan po natin. Proverbs chapter 9 verse 10. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Yon. Kung tayo ay tunay na nais nating makilala ang Panginoon Diyos, no? Ay kinakailangan po natin na isuko yung buhay natin. Alamin natin, yun bang ginagawa natin ay naaayon sa Biblia o tumataliwas sa Biblia? No, kapag tayo ay nakabase lang sa sinasabi ng tao o leader natin, hindi natin ito sinusuri o binabasa din sa Biblia kung ito ba talaga ay tama ang pagkakaunawa natin,
no ho, o hindi natin napag-uusapan, kaya po mahalaga po yung Bible study. Doon natin nalilinawan doon tayo natututo kung ano po ba talaga ang kahulugan ng mga salita, no ho. Kaya nga hindi po sapat minsan yung magbabasa ka lang no. Kaya nga po mahalaga na tayo mismo ay nag-aaral, kasama rin po natin yung ibang mananampalataya. Yan po yung the power ng pag-aaral ng sama-sama, no. At mahalaga po 'yon, mga kapatid ko, at mahal na kapatid sa Panginoon, ano. Kaya kapag po tayo sinasabi nating sabi nga po ay lakad ng kasama natin yung mga matatalino, o sabi nga ay halak na kasama ng mga tsakam, yung puno ng wisdom, ano. Ibig sabihin po nito ay lakad po ng kasama natin ang mga taong pwedeng, o sabihin natin ay nagdadala sa atin palapit sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga mahal kong kapatid, sa pananampalataya, no, ay mahalaga po na tayo po ay nakikisalamuha sa mga tunay na nakakakilala at may takot sa Panginoon Diyos. Ito po yung mga kapatid natin sa pananampalataya, mga leader, at mga kaibigan natin na sinasabi nating lumalakad sa katotohanan ng ating Panginoon Diyos. Dahil sila po ang ginagamit ng Diyos para hubugin po tayo, itama tayo, at patatagin tayo. Di ba sabi nga po sa atin sa Proverbs chapter 27 verse 17, ano sabi po doon? Bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal, isip ang nagpapatala sa kapwa isipan. Yan. As iron sharpens iron, so person sharpens another. No, kung ang bakal napapatalas ng bakal, ang tao ay napapatalas din po ng sarili ng tao. At doon po sa ikalawang bahagi, sabi nga doon, but the companions of fools will experience harm. Ito ho yung isang babala. No, sabi nga doon, pero ang sasama sa mga hangal o masama, sila po ay mapapahamak at masasaktan. Dahil sa Biblia po, ang salitang hangal o sabihin natin foolish, no, o yung sasabi nga po sa Hebrew word ay kesil, ay tumutukoy po sa mga taong sabi nga po ay nagsasabi sa puso niya na walang Diyos. Yung para bang ang Diyos sa kanya ay baliwala. Na nandiyan ang Diyos pero hindi niya kinikilala. No. O maaaring kinikilala niya pero hindi niya sinusunod. Tungayan po natin yan. Psalm 14 verse 1. Wala namang Diyos ang sabi ng hangal sa kanyang sarili, silang lahat ay masasama. Kakilakilabot ang kanilang mga ginagawa, walang gumagawa ng mabuti, wala. Yan po yun. No? Hindi ibig sabihin po ay hindi sila naniniwala, kundi namumuhay po sila ng paraang walang Diyos. Parang sabihin natin, yung mananampalataya ka pa naman, pero ang ugali mo ay ganito. Mananampalataya ka pa naman, pero pumapark ka sa hindi tama. Mananampalataya ka pa naman, pero ang ginagawa mo ay taliwas sa kung ano ang tama. Pansinin natin, dito na lang sa San Pablo, pinagbabawal yung nakaparada. Pero yung paghaharang doon sa mga barikada ng pwedeng parkingan, bawa katapat mo, meron kang establishment, haharangan nila yan para doon sila mag-park. Na dapat ang batas, meron kang sariling parking mo. You will not block the driveway. Kaya nga pinaalis mo yung mga nasa lansangan kasi nakablock sila sa driveway. Ang gagawin naman ng mga nasa tapat, dahil katapat nila yon, babarakadahan nila. So, mga kapatid, yan po ang mundo. Kung makikita po natin, kaya ako po nagawang example. Dahil ngayon, kahit saan ka pumunta sa San Pablo, bawat tapat nila, binabarakadahan nila na walang no parking sign. No? At ito namang mga sinasabi nating mga law enforcer, masipag sila, napakasipag. At may mga kapatid tayo at meron din naman po talagang tama. Pero ito po pagising natin, kung talagang tama ang pamamahala natin, dapat tama rin po ang direksyon natin. Bakit to? Pinalis natin yung mga sasakyan, pero yung mga barikada,
hindi natin inaalis. Yan po ang mga bagay sa buhay natin na masasabi nating meron bang tama sa pamumuhay natin? Kaya nga mga kapatid, sa buhay natin ito, mahalaga na maging tama po ang ating pananaw, mga mahal kong kapatid, sa ating buhay. Kaya nga po, ito yung mga taong yon na hindi po sila, ibig sabihin ay hindi naniniwala sa Diyos, kundi namumuhay sila na parang walang Diyos. Hindi sila sumusunod sa salita ng ating Panginoon Diyos. Mapagmataas at mahilig sa kasalanan at kaguluhan. Kapag kasama natin sila, ang impluwensya nila ay hindi lang masama. Ito ay mapaminsala sa ating mga kaluluwa o espiritual na buhay. At ang kasalanan at paglayo sa ating Panginoon Diyos, sabi nga po, yan ay nakakahawa. No? Kaya nga makikita natin, dati naglilingkod na sa Panginoon, nawawala. Nakalulungkot po yun, mga mahal kong kapatid. Dahil kung tayo naglilingkod na sa Panginoon, magpatuloy po tayo. Ito po minsan nagdudulot ng harm. O sabihin natin, yung harm na ito is nagre-resulta po ng spiritual and eternal loss. Na ibig sabihin po ipinsala. Ito po yung tumutukoy sa pagkawala ng gana sa pagdarasal, pagbabasa ng Biblia at pagsamba sa Diyos. Mga mahal ko kapatid sa Panginoon, nagkakaroon ka pa ba ng excitement sa pagbabasa ng Biblia? May excitement ka pa ba sa pag-attend ng Bible study? O ginagawa mo na lang excuse ang iyong buhay para tingnan ang iyong circumstances, situation, upang hindi mo magawa ang kalooban ng Panginoon Diyos? Come to think for it, mga kapatid. Makikita rin po natin dyan yung pagbabago ng ugali at pananalita na nagiging halintulad na rin po sa mga taong nakakasama nila. Pagkasira ng kinabukasan, dahil ang landas ng hangal ay patungo sa kamatayan at paghiwalay sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga po sa atin ng Proverbs 14 verse 12 ay ito. May dalang matuwid na tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Amen. No, akala po natin tama ang ating direksyon, pero tandaan po natin, no, ang nananahan sa mga makamundong bagay at makamundong pananaw ay magtudulot po sa atin ito ng kapahamakan. Tandaan, ang biyaya ng Diyos ay hindi nawawala. Pero ang kagalakan, kapayapaan, yung bunga ng Espiritu na sinasabi natin at proteksyon ay mawawala kapag pili tayong sumasama kung sino-sino lamang. Sabi nga sa atin, di ba, ng 2 Corinthians chapter 6 verse 14, Huwag na kayong makipag-isa sa mga di sumasampalataya, maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag o ang kadiliman? Amen. No? Hindi po pwede yun. Meron nga ako pong dati nakasama sa No, ako po'y bagong mananampalataya. No, ako po'y nasa Qatar. Meron ako nakasama dyan. Yung sabi niya, pinaglalaroan daw niya ang demonyo at ang Diyos. No, kasi meron siyang kinakasamang babae. Tapos siya ay umaattend ng church. At nung hindi naman po ako, bago lang ako mananampalataya at hindi ko naman hugasin nung kakilala pa siya noon. Narinig ko lang sa kanya. Ay ginawa pa niyang katatawanan. Pero nung nakita ko nga ay sabi ko ganito ba ang mga tao yun? Pero hindi ko siya kasi nung ka-close. Kasi nga nakita ko doon sa mismong kanyang pananalita. Sabi niya, pinaglalaroan ko ang Diyos. Bakit? Kasi may asawa ako doon sa Pilipinas. Tapos may asawa rin ako dito sa Qatar. So parang sabi ko, ito ba yung mananampalataya? At minsan tinatawanan pa niya. At nakikita ko, nagme-ministeryo sa church. Pero sabi ko, parang iba ang pananaw nito.
Kaya nga mga kapatid, hindi lang po yan nandoon makikita at kaya po mahalaga po kung sino talaga yung ating dapat na sinasamahan, no? Sabi nga po sa atin, do not be unequally yoked with unbelievers. Masasabi po natin unbeliever siya, bakit? Ma-attend siya, pero hindi naman talaga siya naniniwala at sumusunod sa Panginoon Diyos. Dahil nananatili pa rin siya doon sa kasalanan. Tandaan po natin, ang ating Panginoon Diyos, He is sovereign. At meron po tayong responsibility. At kung naniniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos, siya po ang may hawak ng lahat. At dapat naniniwala rin po tayo sa responsibilidad ng tao. Dahil binigyan po tayo ng Diyos ng malay at pagpipilian. Sabihin natin, meron tayong free will. Hindi po pipilitin ng Diyos na iwan mo ang masama. Hindi yan pagpipilitan sa atin. Pero, bibigyan po tayo ng babala niya. Lagi po nating tatandaan kung bakit minsan pinipili natin yung masama. Lord, gabayan mo po ako. Pero, ang tanong dyan, siya ba talaga ang Lord ng buhay mo? O pipiliin mo pa rin yung gusto mo? Kung mananatili po tayo sa masamang samahan, kaya nga makikita po natin, mahalaga po itong ating pagtalakay. Kasi ang tanong, yung bang sinasamahan mo ngayon, tama? Kaya nga kung ang mga taong kasama mo ngayon ay hindi naman tama at hindi ito magre-resulta ayon sa iyong pinili, minsan, wag mong sayangin ang oras mo sa mga taong yan. Dahil ang Diyos ay mapagmahal, pero siya ay banal at makatarungan. Kung ang mga taong ito, sabi natin, nasasayang lang din ang oras mo dahil wala rin naman talaga, kahit anong payo mo sa mga taong yan, tigas pa rin talaga ng ulo. Okay, magkakilala kayo, okay, magkasama kayo sa church. Pero don't waste your time kasi kung ang gusto lang niya, yung pinipili niya, o sabihin natin, ay hindi naman siya marunong sumunod sa kung ano sinasabi ng Panginoon. It's enough. Pag lumapit siya sa'yo, tanggapin mo pa rin. Pero, hindi ibig sabihin nun, makisama ka sa kanya. O makisama ka sa kanya. Pwede kang makisama, pero hindi ka pwedeng makisama. Dahil tayo po ay nilikha ng Diyos para makipag-ugnayan at magkaroon ng kasama. Hindi magkaroon ng kasama. Yung kasama natin sa kasamaan. We are creating a community na magbibigay sa atin ng lakas. Hindi magtutulak sa atin sa maling landas. Dahil ang paglago at kabanalan ay nangyayari sa loob ng tamang samahan. Kung tama ang samahan, ay go. Pero kung mali, bakit hinahayaan mong wasakin ang buhay mo na yan? No, para bang nandun ka sa isang church, tapos yung samahan naman doon ay hindi naman talaga maganda. Tapos, alam niyo, mahirap po maglingkod na ang kasama mo ay, sabi nga ay, mahirap sabihin na natin mali. Lalo na kung pastor. O yung sabi, tinuturing mong pastor. Dahil mahalaga po ang principle of influence. Dahil ang pagkatao ay nahuhubog ng ating kapaligiran at kasama. Ito po ay batas na itinatag ng Diyos. At sa buhay nating ito yung magbibigay sa atin ng lakas. Maaring kung bakit tayo patuloy na nanghihina, patuloy po tayong nanlulupaypay kasi minsan inilalayo natin yung sarili natin doon sa mga tamang tao na dapat nakakasama natin. Kaya nga po ang wisdom will equal to fear of God and right company. Kung meron ka talagang wisdom, magkakaroon ka ng takot sa Panginoon Diyos. At dahil sa meron kang takot sa Panginoon Diyos, magiging tama ang iyong mga kasama. Tanong, sa buntong ito, sa loob ng iyong bahay, sa loob ng iyong pamilya, hindi ka na makakapili diyan. No? Pero lagi nating titingnan, no? Ay
Sabi nga, hindi naman lahat ng membro mo sa pamilya mo ay makakasama mo talaga. No? Especially kung talagang kayo ay merong isang espiritu, makakasama mo yan. Pero kung hindi, huwag mo asahan. Kasi yung wisdom na yan, nagaling sa ating Panginoon Diyos, maglilid doon sa right company. Kung tama yung mga taong sinasamahan natin. Dahil ang tunay na karunungan ay may takot sa Diyos at tamang pagpili ng kasama. Diyan natin nakikita na lumalago. Lumalago ang bawat tao nasa mga tamang tao. Kaya nga po, mahalaga rin po yan. At diyan natin makikita yung discernment and separation. Bilang tagasunod na ating Panginoon Kristo. Sabi nga po, wag lamang po tayong lumayo sa mundong ito, pero lumayo po tayo sa impluwensya ng kasalanan. Alamin po natin kung sino ang naglalapit sa atin o naglalayo sa atin sa ating Panginoon Diyos. Sa mga tao bang yan na kasama natin ngayon, naglalayo ba yan o nagpapalapit sa ating Panginoon Diyos? Dahil ang mahalaga po sa ating mga nakakasama is Christ-centered. Yung ating mga nakakasamang ito. O yung tinatawag natin Christ-centered companionship. Dahil ang pinakamahalagang kasama natin ay si Kristo mismo. Ibinigay niya ng ating Panginoong Kristo ang iglesia o church at mga kapatid para maging kasama natin sa paglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos. Hindi lang po yan, uupo ka, luluhod, uuwi, tapos na. Hindi po ganoon. Kaya nga mga kapatid, meron akong ilang mga katanungan. No? May mga kaibigan ba tayong nagtutulak sa iyo na gumawa ng masama, magreklamo o lumayo sa Diyos? O may mga kasama ba tayong mga nanghihikayat sa atin na maging mas mabuting tagasunod ni Kristo? Ano po ang punto natin dito? Tingnan po natin ang ating mga sarili. Sino ang laging kausap at kasama natin? Ang sagot po ay magsasabi kung saan tayo patutungo. Kung ating titingnan, susuriin, sino ba itong mga kasama natin? Yun yung magiging landas mo. Ikalawa, bakit mahirap para sa iba na iwan ang masamang samahan kahit na sabihin po natin ay alam nilang mali ito ayon sa salita ng ating Panginoon Diyos? Bakit po? Dahil sa damdamin at nakasanayan, pwede nating ma-develop ang ating, sabi nga ay, ang ating future dito. Pero bilang mananampalataya, mga kapatid, ang katotohanan ng salita ng Diyos ay dapat masigit sa damdamin. Dahil ang tunay na pagmamahal ay pagtulong na mailayo ang bawat isa sa masama. Pero kung ayaw nila, protektahan mo ang iyong sariling kaluluwa na ihandog mo sa Diyos. May mga taong ganun eh. Kaya, kinakailangan mong protektahan yung sarili mo. Sapat ba na tayo lang ang matuwid kahit mali ang kasama natin? Kahit alam nating ito ay labag sa kalooban ng Diyos? Ayon po sa salita ng Panginoon Diyos, hindi. Dahil ang impluensya ay laging umiiral. Kahit gaano ka pakatatag, kapag laging kasama mo ang masama, dahan-dahan kang babagsak. Kaya nga po, kinakailangan maging liwanag tayo. Pero wag sumama sa kadiliman. Sabi nga po dito sa ating pag-aaral, right company equals to right direction. Kaya una, piliin mo maging mabuti ang iyong kaibigan at kasama. Hindi ibig sabihin ay ayaw na tayo sa mga taong sabi nga ay mga pagkakaibigan natin. Iwanan natin sila. Pero hindi po. Ayusin po natin ang sabi nga yung ating circle. No? Kung mga kaibigan mo ito, ilagay mo ang ating Panginoong Hesus dyan. Dahil mas madami ang oras at pakikisama sa mga kapatid, leader, at mga taong nagmamahal na sumasamba sa Diyos. Kung ang circle natin ay wala yan, tayo mag-lead doon sa mga taong yan. Doon po tayo matututo sa kabanalan at karunungan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Kung yung circle mo, negosyo man o ano man yan, ay wala ang Panginoon Diyos, start. Sabi nga sa simpleng, okay lang po ba? Bago tayo magsimula, manalangin tayo.
That's a simple thing. Maging isang matalinong kasama po tayo sa iba. Hindi lang po dapat tayong makinabang o sasabihin natin nakikinabang sa mga taong ito. Kundi maging pagpapala rin po tayo sa kanila, mga mahal kong kapatid. Maging taong nagdadala ng salita ng Diyos. Nagpapayo, nagtatama, at naghihikayat ng kabutihan ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Dahil tayo din po ay dapat maging matalinong kasama para sa iba. Ayon sa halimbawa ng ating Panginoong Kristo. Maglakbay po tayo kasama ni Kristo higit sa lahat. Dahil ang pinakamatalinong desisyon na pwede nating gawin ay gawin nating Panginoon at kasama natin ang ating Panginoong Hesus sa araw-araw. Maging sentro siya ng relasyon natin sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating trabaho, sa ating kliyente, o saan pa man. Dahil ang ating Panginoong Kristo ang pinagmulan ng lahat ng karunungan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Kapag kasama natin siya, kahit anong mangyari, tama at ligtas ang direksyon natin. Sabi nga doon sa Colossians chapter 2 verse 3, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge from God. Mga kapatid, diyan po ako magtatapos. At nawa tayo po ay napagpala ng ating Panginoon Diyos sa ating tinalakay ngayon dito sa Proverbs chapter 13 verse 20. Mula din na pinamagatan po natin, right company equal to right direction. At ngayon naman tayo po ay dadako sa Wenny's birthday reflection. Dinagdagan ko, happy birthday. Wenny's birthday reflection. God's morning, mga kapatid. Ito po yung aking take up doon sa ating napag-aralan ngayong umaga ito. Bilang mananampalataya po, alam nating malaki ang epekto ng kasamahan natin sa nasa paligid natin. Ang kasamahan po natin ang mga malalapit sa ating Panginoon. Kapag kasama natin ang mga taong gumagalang sa Diyos, sumusunod sa kanyang salita at namumuhay ng maayos, lumalakas po ang ating pananampalataya. Lumalakas ang ating sandata sa gawa ng kaaway. At iyon din po ang nagiging shield natin sa banta ng kaaway na nasa paligid natin. Natututo tayong gumawa ng tama ayon sa nais ng Panginoon. At nagkakaroon tayo ng gabay upang manatili sa kanyang landas. Ngunit kapag laging nating kasama ang mga taong hindi pinapahalagahan ang turo ng Diyos, maaaring humina ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya at lalayo tayo sa ating Panginoon. Kaya ang pagpili ng tamang kasamahan ay hindi po simpleng desisyon. Napakalaking desisyon po ito sa buhay na gagawin natin. Kundi palagi po tayong manatili at sumunod sa pinag-uutos ng ating Panginoon. Bagamat nakikisalumuha pa rin tayo sa lahat upang ibahagi ang pag-ibig at salita niya, sinisiguro natin na ang pinakamalapit sa atin ay yung mga taong tumutulong din sa atin upang tayo ay lumago at mapanatili natin ang presensya natin sa ating Panginoon. Nananatili tayong tapat at lalong nagmamahal sa Diyos sa lahat ng oras. So, yun lamang po. Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa lahat ng bumati sa aking kaarawan. God bless po sa inyong lahat. Okay, dito may sa comment question. Ilang taon ka na daw? 28 28. years. 28 plus 20. 20, 28, with 20 years experience. Tama ba? Okay. So purihin natin Panginoon Diyos. At ngayon po sa araw na ito, tayo naman ay dadako sa ating mga kapatid online. Dito po sa ating comment section, pinunahan po tayo mula po sa lugar ng Villa Escudero. Kasama po natin ating kapatid, ang pamilya ng Patual Family sa pangunguna po ni Nay Winnie Patual. Isang mapagpalang umaga po, Nay Winnie, dyan sa inyong buong pamilya, dyan sa Villa Escudero. Isang mapagpalang umaga po sa inyo.
At nasundan po kagad yan, no, ng ating kapatid, no, mula sa South Meadows, no. Yan, at pagbati natin sa buong Andal Artillaga family, no, yan, sa pangunguna po ni Pastora Pe, no. Yan, kasama po natin. At pagbati natin sa inyong buong angkan, sa inyong buong mga anak, mga manugang, at mga apo, no, at sa inyong buong pamilya, saan mga sulok ng mundo, no. Yan, sa mapagpalang umaga po, Pastora Pe. Yan, at pagbati rin naman natin sa ating kapatid mula sa Bulakin Chaong. Yan, kasama po natin si Inay Marta. At pagbati rin po natin sa ating mga kapatid dyan kay Nay Gloria, Nay Lina, no, kay Yasel, kay Inigo, no, diyan sa Bulakin Chaong, at syempre kay Kuya Chris, no, Artillaga, no, diyan sa Bulakin Chaong, sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan, no. At tungo naman po tayo sa bayan ng Liliw, ang bayan ng magigiliw. Yan, sa pangunguna po ng Arocena family, no, kasama po natin Arocena family sa pangunguna ni Nay Edna Arocena. Isang mapagpalang umaga po, Nay Edna, no, at puri po Panginoon Diyos, no. At sino pa? Sinundan niya na aking kapatid, no, from Santa Rosa, Laguna. Kasama po natin si Caroline Mercado. At pagbati natin yan, syempre sa aking nanay, kay Corazon Gano Mercado, at pagbati natin sa buong pamilya po namin, no, pinabati ko po pala ang buong pamilya namin, no, sa masulok din ng mundo, no. At syempre pagbati ko na rin sa aking magandang nanay, sa aking anak na si Casey, no, at syempre kay Kyle, at sa aking mga pamangkin na nandiyan sa Santa Rosa, Laguna, no, kay Princess, kay Shai, no, kay Jello, CJ, and yan, no, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At yan, at tungo naman po tayo sa Dolores, Quezon. Kasama po natin, no, magkadikit, no, at pagsabayin ko na ang Dalangin at Alinea family, no. Kasama po natin na si Tatay Victor, no, at si Nanay Remy, no. Lagi rin namin nakakasama yun sa Bible study, no. Ito si Nanay Remy. Sa mapagpalang umaga po, Nay Remy, no, at pagpapala, no, sa iyong buong pamilya, ganun din po sa inyo Tatay Victor at Nanay Casey, no. Yan, sa mapagpalang umaga po. At mula naman po sa Barangay San Ignacio, kasama rin po natin ang ating kapatid, no, si Brother Rap, no, si Brother ang Preo family. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, at purihin ang ating Panginoon Diyos sa iyong buhay, at maghari ang kapayapaan, no, sa iyong buong pamilya, at sa iyong lahat ng ginagawa sa iyong trabaho, maging sa iyong kalusugan, no. Yan. At pagbati rin po natin sa ating kapatid, no, lagi rin po natin kasama si Nay Josephine Maranan mula po sa Barangay Santo Niño, no, San Pablo City, sa mapagpalang umaga po. At kasama rin po natin, no, si Sister Lisel, no, Dalangin from Villa Escudero. Sa mapagpalang umaga sa iyong buong pamilya, Ate Lisel, no, at sa iyong mga anak, sa iyong asawa, kay Kuya Hector, no, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, no. At sundan po yan ang ating kumare, no, at ating pagbati na rin natin, no, at magkasama ngayon, ano, ang Tanyo family, no. Binabati natin ang pamilya Azucena Tanyo family, no, diyan sa Carmelite, no. Pagbati natin kay Paring Arthur at kay Kumaring Len, no, nakasama natin yan. Siyempre pagbati rin natin kay Pao at kay Julie, no. Yan. At siyempre binabati na rin natin diyan ang aming inaanak na si Tyrone at si Janessa. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yun, speaking, no, nakita ko na rito si Janessa, no. Ayan, at si Tyrone, no, yung mag-asawang yan. Yan, at pagbati rin po natin sa ating kapatid naman mula po sa Makati City, at syempre pagbati na rin natin sa kanyang pamilya sa Bulacan, no, Santa Maria. Kasama po natin ngayon si Sister Babe, no, Rianzares, at pagbati rin natin sa kanyang pamilya ang Vasquez family, no, diyan sa Bulacan.
Santa Maria. Yan. Okay? At yan, nabati ko na rin ang ating nanay kanina, si Corazon Mercado. At syempre, pagbati rin po natin sa ating kapatid naman dyan sa Pampanga, si Ate Cindy Mercado. Isang mapagpalang umaga sa iyo dyan, ate. No? Ingat ka palagi dyan. Yan. At, sino pa? Yan, kasama rin po natin ang ating kapatid dito sa Barangay Santo Angel. Yan, ang ating kapatid po na si Sister Manilyn Mendoza. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, at po po Panginoon Diyos, no? At lagi po namin kayo nakakasama dito sa God's Morning, no? Again, dyan po tayo magtatapos, no? Siguro nabanggit ko ho ang lahat, nawa, At ngayon po tayo po ay magtatapos na. At sa ating pong pagtatapos ay tayo po ay manalangin. Let's all pray. O manaming banal na makapangyarihan, Diyos Espiritu, O Lord, na sa amin, Panginoon, ay nagturo, gumabay, at nagbigay ng kaalaman. Patunay, Panginoon, na inaamin namin na ang bawat salita ay hindi po naggagaling sa amin, kundi sa iyo lang. Dahil hindi po namin kayang ipahayag ang iyong salita kung hindi man ito, Panginoon, iyong sinamahan. Kaya sa iyong pagsama sa amin, sa bawat salita na amin pong nabitawan, bigyan mo po ito, Panginoon, ng kapangyarihan na baguhin ang aming buhay at magbigay, Panginoon, ito sa amin ng tamang direksyon at tamang pananaw. Bigyan mo kami ng lakas, patnubay at gabay at upang matahak namin ang tamang landasin na naaayon sa iyong kalooban. Alisin mo mga bagay, Panginoon, na mali sa aming isipan at sa aming puso. At ikaw po magbigay po sa amin ng tamang direksyon upang piliin namin ang tama, matuwid at banal ayon sa iyong paningin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kaliwanagan sa lahat ng aming direksyon, sa isip, sa salita at gawa, sa landas namin o pagakbang namin sa buhay nito. Salamat, Panginoon, sa mga taong patuloy mong ibinagkakaloob sa amin na nagbibigay sa amin ng katatagan at nagtuturo sa amin ng tamang pag-unawa sa iyong salita. Salamat po sa mga taong ito na ipinagkakaloob niyo sa amin dahil sa iyo. Kaya, Panginoon, sa lahat ng ito, Panginoon, bigyan mo kami, Panginoon, at pagkalooban mo kami ng mga tamang tao sa aming buhay upang kami ay makalakad ng ayon sa iyong kalooban. Again, O Lord, sa aming pong paglandas na ito, kami po'y naniniwala, Panginoon, sa iyong patnubay at gabay. At sa iyong patnubay at gabay na ito, Panginoon, na siyang magbibigay sa amin ng lakas. Kung kami man po ay dumadaan sa mga sakit o karamdaman, O Lord, kami po'y naniniwala na ikaw yung Diyos na siyang magpapagaling sa amin. Ganon din, Panginoon, sa nalalapit na surgery ng aking asawa, O Lord. Kami po'y nagtitiwala, O Lord, na ikaw ang nagbibigay at nagkakaloob ng mga tamang tao upang maganap ang iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, sa mga doktor na hihipo, O Lord, ng operasyong ito at sa bawat tao, Panginoon, na ginagamit mo, Panginoon, sa buhay ng naming pamilya upang kami ibigyan ng lakas ng loob, Lord, upang patuloy na magtiwala, patuloy na manindigan, Panginoon, sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito at patuloy namin, Panginoon, pinupuri, Panginoon, at pinasasalamatan na rin po, Panginoon, ang pagkakaloob mo, Panginoon, ng kaarawan sa aking asawa, O Lord. Na patuloy, Panginoon, na nagpapakita na ikaw yung Diyos, na siyang patuloy na gumagabay at patuloy na sa amin, Panginoon, ay nagkakaloob, Panginoon, ng magandang buhay. Salamat po sa lahat ng ito. Sa iyo po ang papuri, pasalamat at pagsamba at sa bawat isa na narito ngayon, Lord, na pinagpala mo at pagpapalain mo, Panginoon. Pagkalooban mo po ang bawat isa ng biyaya na nagmumula lang sa iyo. Ang biyaya ng kagalingan, biyaya, Panginoon, ng provision, Lord, sa lahat ng pangangailangan at biyaya na nagmumula lamang sa iyo. Muli, sa lahat ng ito, sa iyo po ang papuri at pasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng aming Panginoon tagapagligtas na si Yesu Cristo. Ito po'y aming dalangin. In Jesus' name. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ again. God's morning, everyone. Sa iyong salita at sa iyong piling, nais kong makarating.
Sa iyong biyaya, Panginoon, ang pag-asa. Pag napanatili At ang sunod sa iyo, ang puso kong ay maging kamalalang mo. Anong kailangan kong gawin, Panginoon? Turuan mo ako ng tamang direksyon sa iyong salita at banal na naranasin. Sa iyong piling, nais kong makarating. Pagsuko ang susi, kabanang mo panataya. pag-ibig mo ang buhay na Nagbibigay sila. patawarin mo ako sa aking mga kukulang. Baguhin mo ako sa iyong kagustuhan. Anong kailangan kong gawin, Panginoon? Turuan mo ako ng tamang direksyon sa iyong salita at banal na lalasin. Sa iyong piling, nais kong magkaroon.